Okay, so ayan. Ano, ayan. So discuss na ako dito. Kanina nasabi ko kanina yung last time pala na meron tayong tinatawag na tension control section. Okay, so sabi dito, a steel may yield or may reach its yield strength before the concrete reaches its maximum strength. So in this case, failure is due to yielding of steel reaching a high strain equal to or greater than 0.005. Okay, so ilalagay ko dito yung condition. Dito ko na lang lagay siguro. So sabi dito, the section contains a relatively small amount of steel, lesser than required for balance condition and is called a tension control section. So tatandaan nyo dito, ang condition kapag tension control section, dapat yung actual stress sa steel ay greater than or equal sa Fy. And then, ito ay greater than Fy na talaga, hindi siya mag-i-equal. And dapat yung strain natin doon sa ilalim or doon sa outermost layer ng reinforcement natin ay dapat greater than or equal sa 0.005. Okay? So, ganun kapag tension control. Now, for balance condition naman, so sabi dito, simultaneous yung crushing na, yung pagre-reach ng compression fiber na kanyang crushing strain, which is yung assumption natin ay 0.003. And at the same time, the tension still reaches Fy over EF, causing them to fail simultaneously or sabay yung kanilang magiging failure. Ano? So, dito, yung Fs natin ay equal sa Fy. Magkaiba tong dalawa ha. Yung kanina ay more than. Yung ngayon ay equal. And at the same time, yung ating strain ay equal sa Fy over Es na sabay dun sa 0.003. Okay? Yan. So, yun yung difference ng dalawa. Now, for compression control section, ganito naman yung setup. So, sabi dito, concrete may fail before the yielding of steel due to presence of high percentage of steel. Ibig sabihin, masyadong marami yung bakal. So, in the section, more than what is required for balance condition. So, in this case, the concrete strength and its maximum strain of 0.003 are reached, but the steel stress is less than the yield strength. So, yung ating Fs ay less than Fy kapag ganito yung case. So, hindi nag-yield yung bakal natin. And yung ating kung ganyan yung setup, yung strain natin ay magiging siya, less than sa Fy over Ef. Okay? So, ganun yung setup natin. So, yung strain level or strain in the steel is equal to or less than sa 0.002. Kasi yung Fy over Ef, usually yan ay nagre-range lang ng 0.002. Eh, minsan, depende kasi sa value ng strain. Okay? Depende pala sa value ng Fy. Ayan. So, proceed tayo sa next. Yan. So, ngayon, di-discuss natin tong nakalagay ditong formulas. Iisa-isahin ko yan para mas alam nyo kung saan galing. Nakikita ba yung screen? Hello? Kita. Sige. Next. So, as you can see dito, ito na-discuss ko na siya before. Okay, so alam na natin yan. Alam nyo yung pag-compute ng VMN. So, yung strength reduction factor times lang natin sa MN using yung C equals T lang. Now, meron tayo dito mga nakalagay which is itong balance strain condition na nabanggit natin do sa una kanina, yung na-discuss ko kanina. Then, we have here tension control condition. Then, we have compression control condition. Then, may isa pa tayong term na hindi ko na-discuss kanina, the allowed transition code. Kasi sa code natin, we are allowed, sabi ko kanina, na nasa 0.004. Ibig sabihin, itong portion here ng ating drawing dito or ng graph, itong portion na to ay allowed pa sa atin pag magde-design tayo.
Okay? Pero yung value niya ay nagva-vary linearly as the strain increases from 0.004 papunta sa 0.005. Ibig sabihin, pag natapat na ang strain value ko ay nandito, let's say for example, ito yung actual natin. So, kailangan ko pang kuhanin yung value ng strength reduction factor dito. Kaya sinabi ko nung last time, i-ensure nyo na tension control para kung nandito yung dito tumama, automatically na siya na 0.9 yung gagamitin natin. Okay? Ayan, yun lang yung ano natin dyan. So, ito yung ating ginagamit for allowed transition code or allowed transition zone. Okay, so hindi ko yan masyadong sinasaulo kasi ito pala sa ulo ko lang. Pero nade-derive naman siya. Tsaka itong 3/7. Okay? So discuss natin saan ba galing yung mga formulas here. So discuss muna tayo about tension control section. Nakikita ba class yung screen? Okay pa sa inyo? Okay. Sige, so drawing ako dito ng rectangle. Pakita natin saan galing. Ito yung beam natin, which is yung base. And then, we have here, let's say, dito yung ating outermost layer ng bakal. Tapos may isa pa tayong layer ng bakal. Maglagay ako dito ng D sub T. Okay? Wait lang Ayan. Tapos, yung centroid ng mga bakal dito, ito ay, ito yung ating effective depth. And then, mag-drawing ako dito ng strain diagram para mas maintindihan nyo. Meron tayo dito strain diagram. Hindi ito stress diagram Strain diagram na yung gagamitin natin. And sa strain diagram, same lang din ito. Ito ay C. Ito ay D sub T minus C. Ito kasi yung kinukuha natin. No? Then, nandito yung ating strain, which is yung epsilon sub T. Then, sabi natin, 0.003 yung strain sa concrete. Now, para makuha natin yung sa tension control, ano ba yung maximum na steel ratio or steel percentage? By the way, pag sinabi natin steel percentage, yun yung ratio ng area ng steel dun sa effective area ng ating concrete. So, ito yung area of steel. Then, ito yung ating effective area of yung effective. Okay, para lang parang ito yung effective area ng concrete natin. Hanggang dito sa centroid. Yan, yung area na yan. So, yan yung effective area ng concrete. Hindi natin sasama yung nasa ilalim. So, yan yung ginagamit natin na formula to calculate the steel ratio. So, ito ay steel ratio or steel percentage. Na baka kasi ma-encounter nyo. Now, gagamitin natin yung formula na yan later to determine yung saan nanggaling yung ating formula. So, kung makikita nyo dito sa triangle na to, we can get the value of E sub T or itong epsilon sub T by using ratio and proportion. So, ito yung epsilon sub T divided by D sub T minus C. Now, for tension control section, sabi natin, pag tension control, yung sinulat ko kanina, dapat daw yung strain natin ay 0.005. Okay? So, kung 0.005 to, ito ay 0.003 over T, equate natin sa 0.005 divided by D sub T minus C. If we rearrange this equation, 0.003 D sub T minus 0.003 T, parang nag-cross multiply lang tayo, Then, dinistribute ko tong 0.003 sa quantity na to. Then, 0.005 T, so T times 0.005, nahahabol ka or mabilis.
Gets 'yun kung saan galing? Okay, okay. So, lipat natin 'to sa kabila. So, magiging 0.003 d sub t ay equal sa 0.005. 'Di ba 'pag negative, 'pag nilipat natin magiging positive. So, yung 0.005 natin na c, a-add-dan natin ng 0.003 t. So, dito magiging, 0.003 d sub t equal sa 0.008 t. Then divide natin both sides by 0.008. Then makikita niyo diyan 3/8 d sub t yung ating naka-equate sa c. Okay, so yung T natin dito is the depth of the neutral axis from the extreme compression fiber. Now, kung gusto nating i-convert ito into A, kailangan ganito yung ating, yan, wala, wait lang. Wait lang guys, yan, okay na. Kailangan ito ay di ba ang T natin ay equal sa A over yung beta sub 1, no? So, A divided by beta sub 1. So, ito galing, no? And now, papalitan natin yung A. Okay? So, yung A, manggagaling siya dun sa C equals T. So, 0.85. Pag rectangle, F prime of C, A times B equals sa AS, FY. And then, here, gusto natin kuhanin kasi yung maximum steel percentage. Kasi sabi sa atin sa code, bawal ka mag-exceed doon sa area na yon para ma-ensure natin na more than 0.005 yung yielding, more than 0.005 yung ating drain. Ano? So, itong AS, papalitan ko to ng galing dito sa formula na to. So, di ba yung AS na equal sa rho times B times T. Based dito sa formula na to. Ano? Itong formula na to. Rho equals AS over BD. So, AS equals rho times B times D. So, palitan natin. And then, itong formula dito, gagawin ko tong A ay equal sa beta sub 1 times sa 3/8 d sub t. Okay? So, palitan ko yung equation. 0.85 f prime of c times beta 1 times 3/8 times d sub t. Equate natin siya sa rho BD times Fy. Okay? So, pares tayong merong, wala dito yung B dot, may B dito, ito yon. Ito yung nasa A natin kanina. Yan. So, dito makakancel out itong B kasi para sila meron. And then, ililipat natin yung Fy sa kabila. So, 0.85 F prime of C over Fy para mawala dito sa kabila times beta 1 times 3/8 times d sub t over d. Pag nilipat natin itong d sa kabilang side. So, ito yung magiging rho natin. Ibig sabihin, ito yung maximum steel percentage natin na gagamitin nyo para ma-ensure natin na nasa tension control section yung ating design. So, kung mapapansin nyo yan, tingnan natin dito. Ito yon, no? Ito yung formula na yan. Baliktad, ayan, tama. Yung rho natin must be less than or equal dun sa value na to. So, itong formula na to ay derived dun sa ginawa ko kanina. And to ensure na yung ating section ay tension controlled, mas better kung susundin nyo tong condition na to. So, dapat yung ating C ay less than or equal to 3/8 d sub t, which is dito natin siya kinuha. Dito nyo siya kinuha. No? Ayan. So, ganun lang yung, yung setup for tension control. So, pag magpa-provide tayo ng area na steel, dapat hindi tayo mag-exceed sa maximum. Okay? So, kung gusto natin na tension control yung section natin, dapat hindi ka mag-exceed sa formula na to. Now, for allowed transition zone, same na same yan. Papalitan ko lang to ng 4 kasi 0.004 tayo for allowed transition zone. Okay, so kokopyahin ko lang to.
Papalitan ko lang yan ng 4. Then, yun na yung magiging sagot natin. Yeah, wala. Doon lang siya galing. Actually, hindi nyo naman to kailangang i-derive. Kung makakalimutan nyo lang, ano, kasi hindi given yung mga maximum steal ratio. Gets ba, class? Gets? Kung saan galing? Galing, ano? Feeling matalino, diniderive. Okay, so ito, palitan ko to, di ba? Allow transition zone, 4 yan. Palitan natin lahat ng 4. So, itong 5, palitan ko to ng 4. Okay, so ito magiging 4 din. So, kung 4 ito ay 4, magiging 7 na lang to, di ba? Kaya sa formula yan, kung mapapansin nyo, class, ito ay over 7. Ay, mali. Yan. Kung 4 yan lahat, ito ay 7. Divide natin both sides by 7, so magiging 3 over 7 to. And then, palitan nyo din ito. So, ito yung mababago dyan. 3 over 7. So, dito, mapapalitan lang lahat ng 8. Magiging 7 lang yan. Ano? Yan. Yun lang yung difference nila. So, check natin kung tama dun sa formula kanina. Ito yun. Ayan, ito yun, no? Ano? Ito yun. 3 over 7. Okay? Ayan. So, hopefully ay nagets nyo yung ating derivation. Kasi kaya ko din na-derive para kung makalimutan nyo, may alam kayong way para kuhanin yan, no? So, yan. Galing siya dun sa galing siya dun sa C equals T pa rin and yung strain diagram natin. Okay? Next, proceed tayo. Paano naman, sir, kapag balance condition? Okay. So, papalitan lang din natin yung ating strain by Fy over EF. So, derive natin para mas maintindihan, no? Wait lang, class, Drawing ko ulit yung kanina. Kunin natin tong drawing na to. Ito lang din yung gagamitin. Wala kayong ibang gagamitin dyan na formula. Yan. Same pa din, papalitan ko lang to ng Fy over EF. Sabi kasi natin, simultaneous mag-o-occur yung Fy over ES at saka yung ating 0.003. So, same pa rin yung gagawin. You just need to equate, no? 0.003. Divide lang natin sa C. Equate natin to sa Fy over ES. So, ES natin, sabi ko sa last natin na lecture ay 200,000 to na naka-megapascals, ano? And then, ito ay D sub T minus yung ating C. So, kapag nag-cross multiply tayo, 0.003, hindi, na natin i-times ko to both sides by 200,000 para ma-cancel out dito. So, ito magiging 600 over C equal siya sa Fy over D sub T minus T. Okay, so cross multiply 600 D sub T minus 600 C. Ito yan, no? Cross multiply lang. Equal sa Fy times C. Then, 600 D sub T equals sa Fy times T plus 600 C. So, isolate natin yung C. 600 D sub T equals sa Fy plus 600. Times natin siya sa C. And then, divide both sides by Fy over 600. So, magiging ganito yung ating formula. So, 600 D sub T over Fy plus 600. So, ito yung tinatawag natin na C balance. Yan yung depth ng neutral axis at balance condition. Okay? So, katulad lang din ng ginawa natin kanina, yung ating A balance ay equal sa beta 1 times 600 D sub T over Fy plus 600. Then, tulad lang din ng kanina, wala naman tayo na bago dyan.
Kokopyahin ko lang to, C equals T. Ganun ulit. Kaya ako gusto makita nyo para hindi nyo laging kailangan sauluhin kasi yan eh. So, palitan lang natin to ng, sige, palitan ko to muna. Para alam nyo saan galing yung row balance, ano. So, 0.85 f prime of t times sa beta 1 times sa 600 d sub t over fy plus 600 times b, ano, equal sa row bd fy. So, cancel yung b. And then, divide natin ng d divide natin both sides ng d times fy, ano. So, magiging ganito yung formula natin. Yung row natin magiging 0.85 f prime of t over fy times beta 1 times 600 over fy plus 600 times d sub t over d. Yan. Yan lang galing yung mga formulas natin. Check natin kung tama sa row balance dito. Ito. Ito yun, yung formula na yan. No? Or kung naka-in terms of strain, di ganito. Doon lang din siya galing. Ako kasi ay ang madalas kong gamitin ay ito. Para ano na, rectang fy na yung gagamitin, no? Okay? So yan. Yan. So yung mga yon yung gagamitin natin. Pero ang gamitin class talaga is yung ROMAX kasi yun ang ating goal sa design eh. Dapat di tayo mag-exceed dun sa design sa design natin, hindi tayo dapat mag-exceed ng ROMAX. Okay? Okay, so kung makikita nyo dito, we have here a formula na derived na. Galing lang din siya dun sa C equals T. Ano, ito hindi ko recommended isauluhin. Pero yan kasi isaulo ko na din. Kaka-solve, ano. So, hindi ko siya recommended sa uluhin. Tuturuan ko na kayo ng mas, ano. Kaso kasi, kaya ituturo ko na din. Kasi minsan may mga tanong na ang question class ay coefficient of resistance. Katulad, coefficient of resistance, halimbawa yan, Rn. So, dapat alam mo na siya ay equal sa mu over phi bd squared. Okay? Okay, so ito, sige, before tayo mag-continue, I think naman na-discuss na to sa inyo. Okay? Yung load combination. So, ito yung mga common lang na load combination na ano natin, no? Discuss naman natin yung iba dito. So, siguro mga kahit 3 lang or 2. Kasi limited yung time natin eh. For sure naman marunong na kayo nito. Ano? So, for example, sabi dito sa problem, results of the frame analysis of a certain structure provides the following values of loads for one of the critical members. So, given si dead load, given yung roof live load, given yung floor live load, given yung wind load natin in compression, and wind load in tension. And seismic load natin ay 400 kN in compression and 15 kN in tension. So, take note, bakit may compression and tension? Kasi, for example, ang building, let's say ganito yung framing ng building natin, if it is subjected to wind, so, ang tendency ng building natin ay maging ganito, ano? Magsusway yan. Therefore, portion of this building will be subject to tension, which is itong portion na to. Itong nasa left side, and then yung right side natin, siya yung subject sa compression. Ngayon, problem natin, hindi naman kasi palaging ganon, kasi possible din na sa kabila yung wind, ano? So, kung sa kabila yung wind, baliktad yung sway ng building natin. Ganon din pag earthquake. So, kaya kinocompute pa rin natin yung compression and tension sa parehas na load combination, ano? So, pag ganito ang setup, halimbawa, determine the factored load if dead load and live load governs. So, dito, madali lang siya kasi we will just use itong formula natin sa padalawa kasi dead load and live load combination lang. Ano yung mga dead load and live load natin? So, we have gravity loads dito, dead, roof live, at saka floor live load. Okay, so, yan. Gagamitin lang natin yan for number 1. Yung U ay equal sa 1.2 times yung dead load
So dead load natin here is 150 plus 1.6 times yung live load natin, which is 240. And then add natin yung 0.5 ng roof live, which is 60. Then yan, sagutan nyo na kung paano yung ano. Dali lang yan, no? So, ano nyo lang, no? Yung 1 point, ano to? 2 times 150. Guys, pa-try din, ha? 2.5 times 60. Anong nakukuha nyo, class? Nakuha nyo ba yung, 594 AN? Nakuha nyo ba yung 594? Okay, sige. Next. Nakakaumay to, no? Kasi alam nyo na. So, number 2, determine the design compression load. Yung given na, ha? If wind load combination govern. Design compression load if the wind combination govern. Okay, so design compression load if wind load. So, hanapin natin, alam ba yung merong wind load dito? So, we have here, ito, tsaka ito. So, for number 2, you need to use yung dalawa. 1.2 times dead load plus 1.6 times LR or R. So, yung LR natin 60. Tapos, plus, hindi yata to. Ito yata yung sa kabila. Wait lang, class. Ito ay, may isa pang ganito. Nagkamali lang ako ng ano nito. Ito dapat ay another load combination. Ano? So, another load combination to, ha? Hindi ko lang na-enter yan. So, dito, a-add tayo dito ng, 1.0 times L, which is 240. Kasi may OR. So, another combination yun. Kaya nadami yung load combination. Kasi may mga OR. Dito magiging 0.8 times yung W natin ng compression, which is 50. Kasi compression naman na sinabi, ano? Kung tension kasi, class, magne-negative. Negative yung ilalagay nyo kasi ang tension natin ay negative. Okay? So, yan. Wait lang. Parang may nagjo-join sa meet. Okay, so next. Guys, pa-compute ako nito. Then, i-compute din natin yung isa, yung hindi ko na isama kanina. Hindi ko na i-ano. So, 1.2 times yung ating 150. Add natin siya ng 1.6 times our wind load na 50, ano. So, tatandaan, compression ang sabi dito, ha. Kaya itong ginagamit natin. And then, add natin yung 1.0 ng live load, which is 240 plus yung 0.5 ng LR, which is yung 60 natin. Okay, so yan. Tatlo yung ating tinitingnan for number 2. Add natin. Yan ang kapag load combination. Kaya software yung maganda dito pag mga load combination. Madaming simulations yan pag sa actual, So, ito tama ba? 516. 516 ba yung nakuha nyo sa una? Dito? Then, 0.8 times 50, Guys, paka-check, ha? Minsan nagkakamali din. 316. Nakuha nyo ba yun? 316 ba? Baka nagkakamali ako ng type sa CalQ. Tapos yung last, 1.2 times 150 plus 1.6 times 50. Then add natin yung 240, 1.0 times 240 plus 0.5 times 60. Anong lalabas sa inyo dyan? 530 ba ito?
Double check Okay, so 530. So, dito pinipili natin yung pinakamalaki na load combination. Ibig sabihin dito, ang gagamitin natin is itong 530. Okay, so pag load combination, yung pinakamalaki yung ginagamit. Okay? Ayan. So, yung number 3 and 4, papabaya ko na yan sa inyo kasi nakapag-load combination na rin kayo. Ano? Magpo-proceed na tayo dun sa kasunod kasi medyo maano yung topic natin. So, for 3 and 4, kaya nyo na to. I think, sundan nyo lang yung ginawa ko. Ano? For number 4 naman, dito ay, pag sinabi natin critical factored load that will be used in the design of the member, lahat yan, dapat na nakita nyo dyan, alam yung pinakamalaki. Ano? Yan. So, ganun yung setup for load combination. Kasi kung alin yung pinakamalaki, siya yung mag-govern sa dun sa design natin. Dapat yun ang gagamitin nyo for design. Okay? Yan. So, next na tayo. Yan. I-apply natin yung mga dinerive ko kanina na formulas. Okay. So, for problem number 2. So, reinforced concrete rectangular beam 600 mm wide has an effective depth of 500 mm and is reinforced for tension only. So, for ano pa lang tayo ha? Discussion natin for singly reinforced pa lang. Wala pa tayo nung reinforcement sa compression side ng beam natin, no? Or walang additional reinforcement sa compression side ng beam. So, F prime of C is 21 megapascal. So, yung F prime, FY to class. Typo. 345 megapascal. So, the concrete has the concrete is a normal weight concrete. Tapos, used in SCP 2015. So, guys, itong una, alam nyo na to kung paano. So, dali lang siya, hindi ko na yan sosolve, Ito kasi ay yung MCR natin, which is equal sa modulus of rupture natin times yung moment of inertia divided by y sub t, where y sub t is yung from tension side or extreme tension fiber papunta sa neutral axis natin. Okay? Now, for letter B, determine the maximum steel ratio for the beam under transition zone. Sabi sa code natin, allowed lang tayo to a strain of 0.004. Okay? Yan. 0.004. Now, kanina nag-derive ako ng formula para makuha yung maximum steel ratio natin under transition zone. So, dito, kunin natin tong formula na to. Ito yung derived natin for allowed transition zone. Okay? Okay, so yan. Ayan. Drawing natin yung beam para makita nyo. So, kung meron akong beam dito, tapos meron tayo ditong effective depth, di ba walang binagat dyan kung ilang layer. So, that means, estimated natin yan or assumed natin na yung D ay equal sa D sub T. Okay? Equal sila, no? Which is equal to 500 mm. Now, kung dalawang layer yan, ganito yung gagawin. Tatandaan nyo to ha. Pag dalawang layer yung reinforcement, ito yung D natin, centroid ng bakal. Kung equal itong dalawa. Tapos, ito yung D sub T natin, no? Yan, ganyan pag dalawa or more layer. Laging yung D sub T ay dun sa pinaka-bottom natin na layer, okay? So, paano makuha yung steel ratio or maximum steel ratio for the beam under transition zone? So, for allowed transition zone, ito yon. So, gagawin lang natin, i-substitute lang natin yung mga values. So, raw max ay equal sa 0.85 F prime of C, let's say 21, over Fy natin na 345 megapascal. Beta 1 natin, so tatandaan nyo, kapag, di ba meron tayong criteria dyan, kapag less than siya sa 28, or less than or equal 28, yan ay 0.85. Then, we have 3 over 7,
Yung d sub t natin and d ay equal sa 500. So, 500 over 500 yan. Yan. Makukuha nyo lang yung Rho max natin. Okay? So, 0.85 times 21 over... Guys, pa-compute para nakakompute nyo rin. So, ang lalabas sa akin dito ay 188. 18848. Ganyan ba yung nakukuha nyo? Same? Okay, sige. Ganito klase, explain ko. Diba, we have here B, which is 300. Ano? Explain natin Sabi dito sa problem, maximum acceleration ng beam under transition zone. Ibig sabihin yan, bawal ka mag-exceed dun sa value na yan. Para yung yield natin, o yung ating strain ay hindi bumaba dito sa 0.004. Okay? So, ano yung area ng steel? Ito yung hindi included sa tanong Ano yung area ng steel na kailangan natin para hindi ka mag-exceed sa 0.018848. So, yun yung ating Rho max times yung B times yung D natin. Okay? So, lagyan natin ng para lang naunawaan nyo para saan ba to. So, yung sagot nyo dyan, ito times natin siya sa B, which is 300, times natin sa D, which is 500. So, 2827.1739. Okay? 1739. Ganito ba klase nakuha nyo? Same. Okay. Ganito Hindi kayo pwedeng lumagpas dito. Tatandaan niya. Hindi kayo pwedeng mag-provide ng bakal na lalagpas dyan kung gusto nyo na nasa allowed transition zone ka pa din. For example, mag-try tayo ng bakal na let's say 20 mm. Sample lang to class Ganito kasi sa design. Try natin So for AS max, for number of bars, so para malaman natin kung ilang bakal, kailangan yung ating AS, which is yung ating AS max na yon, ay di-divide mo sa single area ng bakal. Okay? So 2827.1739 divide natin sa single area ng bakal. Kung 20 mm yan, so pi over 4 times 20 squared. Okay, so pag dinivide mo to, yung area na yan sa pi over 4 times 20 squared, ano class yung nalabas? 8.999. Tama ba ako? 8.999. Okay? Ngayon class, ito yung aking sa inyo. Huwag nyo yung i-round up. Diba, pag ni-round up natin yan, 9 pieces yan. Ngayon, pag ni-round up mo yan, the problem is, sobra ka sa AS max natin. Ibig sabihin, pag sumobra ka, tatandaan nyo, if A is greater than AS max, itong ating strain ay magiging less than na siya sa 0.004. Therefore, hindi na natin na-ensure na siya ay hindi na siya code compliant. Kasi sabi sa code natin, 0.004 lang yung strain limit natin, Dapat at least 0.004. Ngayon, pag ganyan yung case na kailangan yung i-round up, kailangan nyo mag-provide ng reinforcement sa taas. And mag-a-add ka pa ng reinforcement sa ilalim. Para balanse. Doon papasok yung ating double reinforced design. So, wala pa tayo doon, hindi ko muna siya di-discuss today. Basta sinabi ko lang sa inyo na hindi pwede yung ganitong case. Hindi pwede yan. So, kung papapiliin kayo, ano yung maximum na pwede na gamitin para ma-ensure mo na nasa allowed transition zone ka pa rin, dapat ito ay 8 pieces. Ito yung max. Pagka sa sobra ka sa 8, kailangan mo mag-add ng compression bar
Pag sumobra ka sa 8, magiging 9 na, so hindi na siya pasok sa code. Kailangan mo na magdagdag ng reinforcement sa compression side at saka tension side, ano. So yun ay laging 'pag nagdadagdag tayo sa taas, nagdadagdag din kayo sa baba. So maintindihan niyo 'yan 'pag nasa doble reinforce na tayo. Okay, so gano'n yung setup. Now for letter C pala, gano'n din. Kasi ganito din, eh. Palitan ko lang 'to ng 8. Okay, so palitan ko lang 'to class ng 8. Madali lang naman 'tong ano, 'yan. Gusto ko lang maintindihan niyo kung ano nangyayari kapag nira-round up natin. Kung gusto niyo makita talaga yung ano nangyayari 'pag ni-round up, sa analysis natin 'yun papag-aralan. Kasi ang tuturo ko today is yung design, ano. So ito magiging 3/8. Sana 3/8. So 'pag 3/8, ano yung magiging Mach acceleration natin? Palitan ko 'to, ha. Ay, mali 'to. Wait lang. Anong nalabas sa inyo, class? 0.01649? 0.01649 ba? Yan, okay, okay. One six four nine. Then times niyo sa B at saka D. Tingnan natin. Ako hindi na ako nagra-round up. Dinadiretso ko na sa calculator. Wait lang. 2473 ba? Nakuha niyo ba yan? 2473.777? Okay. Yan. Tingnan niyo kung mapapansin niyo, pagka nasa allowed transition zone tayo, mas malaki siya compared dun sa tension controlled, ano? Ibig sabihin, 'pag nalaki yung strain natin, naliit yung bakal, ano? I mean, sa tension control since mas malaki yung, strain natin dun, mas maliit yung nire-require niya na AS max. Okay, so tingnan natin. So kung 2473 'to, divide natin sa pi/4 times 20 squared. Tingnan niyo yung magiging kung ilang bakal na lang 'yan. 7.87, 'no? Nakuha niyo ba 'yan, class? 8743. 'Di ba kung kung ira-round up mo 8 'yon, pero sabi ko nga sa inyo 'pag ni-round up mo 'yan, hindi na siya under tension control kasi pagka ni-round up natin 'yan, lalaki pa yung strain natin, liliit yung strain natin, baka bumabot ka sa transition. So 'pag ganyan, ang maximum natin dapat ay 7 lang. Gets ba 'yon, class? 7 pieces lang yung max natin para ma-ensure niyo na tension controlled 'yan. Ngayon kung di kaya ng beam mo, mag-a-add tayo ng compression and tension reinforcement na additional, which is pang-doble reinforced beam. So dito man tayo mag-focus. Basta sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-exceed sa maximum muna. Kasi 'pag ito yung ni-round up niyo, once na ni-round up niyo 'yan, try natin, 'pag ginamit ko 'yan, 8 pieces na pi/4 times 20 squared, lalagpas siya dun sa 2477. 2473 pala. Sige, try natin, Put natin sa 20 squared. So lalabas diyan sa inyo ay 2513. Tama ba? 2513. So kung 2513 'yan, mas malaki siya dun sa maximum natin. So 'pag ganyan, hindi na siya tension controlled, ano?
Ito ay more than. Sino may question, class, before we proceed? Baka nalilito kayo sa transition at saka tension control. Ito, siguro ang question nyo, sir, kailan kami magta-transition, kailan kami magta-tension control? Actually, it depends dun sa designer. Ano? Ikaw, kung as a designer, ikaw yung may hold dun kung magta-transition ka ba or yung tension control. Kasi allowed naman pareho sa code. Allowed naman pareho. Basta ang strain daw ay minimum ay 0.004. Pero for me, ako as a designer din, ayoko nang nag-iisip pa ako ng gagamitin ko na strength reduction factor. Kaya ine-ensure ko yan na tension control. Hindi naman masyadong malayo yung difference kasi. Pero kung gusto niyo na ma-optimize talaga, pwede kayong gumamit ng pwede niyo gamitin yung pang allowed transition zone. Mas mababaw yung beam na lalabas diyan. Kaso kasi sa ang problema kasi minsan sa allowed transition zone, yung deflection naman. Baka masyadong malaki yung deflection. Okay? Ayan. Proceed tayo sa next. Ano yung next na tanong? Yan. Ultimate moment capacity of the beam under transition zone. So, gagamitin natin class itong na-compute natin na AS max. Wait lang, copy ko lang class yung gagamitin natin. Max, MU max The MU max for allowed transition zone. Okay, so we have here AS max for allowed transition zone, which is, na-compute na natin yan, itong 2827. So yan, di ba? So meron tayong AS max. Ngayon, paano natin makuha yung MU max? Ano ba formula ni MU? Di ba ang formula ni MU ay equal sa VMN, and VMN ay equal sa C times D minus A over 2 if it's a rectangle, or tension times D minus A over 2. Yan. So dito sa case na to, since given tayo ng AS max, we can now use yung sa tension kasi ASFY yung gagamitin natin. Tatandaan na for allowed transition zone, yung ating FS ay more than sa FY. Ibig sabihin nag-yield yan. So use FY tayo dyan. Basta yung FS ay more than FY gagamitin. And lagi yun basta nasa allowed transition zone tayo. Okay, so MU ay equals to V times yung ating ASFY times sa D minus A over 2. Ngayon, wala tayong value ng phi kasi sa I, ang strain natin ay 0.004. Okay, so kukunin natin, ano ba yung strength reduction factor for a strain na 0.004? So by formula, ito yung ginagamit natin. 0.65 plus 0.25 times yung ating strain minus Fy over Es, divide natin sa 0.005 minus Fy over Es. Actually, hindi ko yan sa ulo. Yan ay galing lang sa triangle na yung diniscuss ko last time, yung ganito. Itong height na to ay 0.65. Ito ay 0.25, And then, this distance here, ito yung 0.005 natin. Ito yung Fy over Es. And then, since ang kinukuha natin ay yung nandito, yan. Ito yung 0.004. So, yung length kasi nito ay 0.005 minus Fy over Es. Ito yon. And then, yung length nito ay mula dito hanggang dito
ay 0.004 minus Fy over Es. Kaya ito ay papalitan lang natin ng 0.004. Okay, so sa ratio and proportion lang 'yon. Ito, saka ito. Then i-a-add lang natin yung 0.65. Kaya meron ako ditong 0.65. Okay? Din lang siya sa diyan lang derive yung ating yung ating formula diyan, no. Pero di ko siya i-re-recommend na sauluhin niyo na lang. Kasi meron naman drawing eh. Ano? So pwedeng triangle lang 'yan. So ito kasi yung goal natin na makuha. So let's say this is y. Ano? So y over yung 0.004 minus Fy over Es. Equate lang natin sa ito, 0.25 over 0.005 minus Fy over Es. Yan, doon lang galing class yung formula, ano. Then yung y natin ay ito yung y plus 0.65. Kung gamitin niyo na lang class yung sa calculator kung ano. Ay wait lang class, nawala. Alam niyo naman 'yun yung sa linear regression na formula, na Caltech ano. In case lang na nakalimutan, you can actually derive 'yan. Ano yung strength reduction factor natin? So pagka by formula ginamit nyo, yung ating value dyan ay 0.65. Let's compute Pwedeng Caltech, okay lang. Fy natin, ay wait lang, wala ito. Ano ba Fy natin? 345, ano? Ay 0.005 minus 345 over 200,000. Ano lalabas sa inyo? 0.824? 0.8236? 345 nga ba Fy natin? Check ko lang class yung Fy natin 345 nga. So by formula, ito yung magagamit nyo. Ito yung makukuha natin. 0.8 237 pala to. Yan. Yan na. Pag nakalimutan, pwedeng i-derive yan. Okay? Huwag nyo nakalimutan yung, kahit yung Caltech, huwag nyo kalimutan. No? So sa Caltech naman, x at saka y lang yon. Ilagay nyo lang yung, ano tong x natin? Ito Fy over Es, 3.65, then 0.005, 0.9. Dapat nasa range na yan. Kung nasa transition kayo, lalagyan nyo lang yung strain. So let's say 0.004, hanapin nyo lang yung y hat natin. Dapat ito ay mode 3-2 para linear. Okay? So try nyo nga class before we continue. Mode 3-2, dapat dalawang variable x and y. Lagyan nyo yung Fy over Es sa x. Then 0.005 sa another x. Then yung katapat ng Fy over Es ay 0.65. And then yung katapat ng 0.005 ay 0.9. So dapat ganyan yung setup kasi yung x natin dito siya yung ating strain. Ito yung ating strength reduction factor. So dapat makukuha nyo yung sagot natin 0.8237. Nakuha nyo ba class? Tinatry? Okay, sige. Yan na yung mga shortcut. Nilalatag ko na dyan para din na kayo masyado magsaulo. Pero yun nga, sabi ko nga, kung nakalimutan, kayang i-derive. Basta alam yung graph. Okay, so for A, paano naman yung A natin? Wala pa tayong A. So ganito ang gagawin. Pwede nyo kuhanin siya sa C equals T. And then, alam natin na yung Ti ay A as Fy. So dito gagamitin na natin yung A as max. Fy. Okay, pero ako may shortcut ako dyan. Hindi ko na ginagawa to. Di ba kumuha tayo, alam natin na siya ay nasa allowed transition zone. So pwedeng C equals 3 over
7 d sub t. Ibig sabihin, yung ating A ay equal sa beta 1 times yung t or yung 3/7 d sub t natin. So, check natin if same para naman masabi nyo na, pwede pala yun. So, 0.85, check natin f prime of t. Kasi baka mamaya hindi pala same. Check natin. So, AS max 2827. Kung meron yan, kung may difference, baka discrepancy lang yan kasi nagra-round off tayo. 3.85 times 21. And then, yung ating A yung hinahanap, no? So, yung B natin ay 300. So, let's check kung same sila. Dapat same yan. Pag di yan same, may something. Tama ka, 2827, no? 1739. Times natin sa 345. Divide ko to sa 0.85 times 21 times 300. Guys, pa-check kung nakuha niya ba yung 182.1429? Check natin naman sa kabila. Pag 0.85, 3/7 times 500. Di ba same lang, Pag itong ginamit. Ba't ako magpapakahirap pa na mag-ESFY? Yan, madami na kayong way para makuha yung A. So, hindi kayo dyan magkakamali dapat. Kasi kaya na natin yung Gets ba yan, class? Daming method naman ni sir. Malito na kayo sa dami. Okay, so kunin natin MU. Ano yung P natin? So, P natin is 0.8237. Kunin natin yung wait lang. Yan ako lang to class. Saglit. Yan. ASFY. So, itong 2827 times 345 pala. Times natin sa hirap naman na ito. Sikip. Wait lang class ha. Gagawin ko lang to ng konti. ASFY then sunod? D, which is 500 minus sa A natin 182.1429 over 2. So, divide lang to guys by 1 million ha. Pagka MU kinukuha, nakadivide sa 1 million para makuha nyo. Ay wait, 8237 pala to. Sorry. Hirap talaga pag sulat, no? Ayaw kasi ng naka-PowerPoint. Mahirap. Hindi nyo mahahabol. 0.8237. Guys, pa-compute ha. Pasabay. 2827.1739 times 345. 500 minus 182. Guys, pa-check kung nakukuha nyo yung 328.554 pala. 328.54. Nakuha nyo ba yan? Okay, so next. Nakakahabol ba lahat, class? Next natin is yung kapag tension controlled as dito, maximum ultimate moment capacity of the tension control beam. So, for tension control, kunin natin yung MU max. Yan. Pag ganyan, hindi na kami mag-iisip kasi automatic yung P natin ay 0.9.
Kaya ako laging pinapaulit-ulit 'pag nagde-design, ensure niyo na tension controlled, ano, para wala na kayong iisipin. So, Fs greater than Fy dito ay yung P natin ay 0.9. Wala na tayong isipin diyan, hindi na kailangan mag-ano diyan, yan. AS max natin palitan ko 'to kasi hindi ito yung sagot. AS max, kunin ko lang yun nandito class 2/73, ano? Nawala. Okay, so nakakahabol kayo? Okay na? Okay, sige, tuloy natin. Guys, ito, tulad ng din ng kanina, puwede yung C equals T, AS max Fy equals sa 0.85 Fc prime B para makuha niyo yung A. Ngayon, puwede rin siya dun sa sinasabi ko kanina. Yung C max natin ay equal sa 3/8 D sub T. D sub T 'to, hindi siya D. Ngayon, nagkataon lang na D equals D sub T. Ngayon, pagka magkaiba yan, D sub T ang ginagamit, okay? Tapos yung A natin equals sa 3/8, beta 1 pala, sorry. Beta 1 times 3/8 D sub T. Okay, so kung natin A equals 0.85 times 3/8 times yung D sub T natin na 500. Yan, makukuha natin na dito yung value ng A. Yan, so dito nakuha nyo yung, tama ba, nakuha nyo ba yung 159.375? Nakuha nyo yan class? 159? Tama ba? Ayan, okay, sige, tama. Baka ako, kala yung aking turo. Salang type sa calcu. Okay, so, MU, dito wala na tayong isipin kasi tension controlled. 0.9. AS natin ay 2/73. Ito lang. 0.777 times natin sa 345. Then times natin sa D, which is 500, minus yung A/2 natin. Yan, divide natin to class sa 10 to the 6. 5 pa compute. Sasabihin nyo pag mali ako ha, medyo inaantok ako ngayon eh. So nakuha nyo dyan, dapat 322.845. Tama ba? Nakuha nyo dyan class? Yan, okay. Bilis nyo na mag-calculator ah. Mabilis pa kayo sa akin. Sa ano kasi ako nagkakalkyo, sa app, yung sa emulator. Ayan, so kung mapapansin nyo class, 322 ito, tapos yung sa allowed transition zone ay 328. Kakaunti lang yung diferensya, ano? So, kung magde-design kayo, kung gusto nyo less stress, dito na kayo sa tension controlled, ano? Kasi kakaunti naman pala ang diferensya, ba't di ka pa nag-tension controlled? Unless kailangan talaga na no, na gumamit ka ng transition. Ayan, yun lang naman yung gusto kong i-ano dito sa problem na 'to. Kung magde-design kayo, bago naman yung structure, so ensure nyo na tension controlled, ano, para wala masyadong iniisip. Clear ba yan class? Clear? Okay, sige. Proceed tayo sa actual na design. So try tayo ng, sige, ito muna pala before we proceed dun sa ano. Okay, so a rectangular beam has 300 na B to class B. Mali.
Then, effective depth natin na 490. Drawing ko yung beam. 300 to. Then, ito yung ating effective depth. Given si 27.6, given yung 276. So, calculate the required tension steel area if the factored MU is 140 kilonewton meter. So, dito guys ngayon, gagamitan ko na siya ng formula. So, actually, yung formula, sabi ko sa inyo, pwede hindi nyo sa uluhin, pero pagka sa ulo nyo sa ganito yung magiging setup. So, if given ka ng MU, gagamitin nyo lang yung ano natin, di ba, required tension steel area. Wait lang, ito ay AS ang hinahanap natin, no? So, ang setup talaga nito is ganito. Sige, bigay ko sa inyo yung formula muna. Then, try natin ng hindi formula based. Ang unang ginagawa dyan, kung given ka ng MU, hinahanap mo yung required tension steel area. Ito ha. Pag MU required, MU, lagyan ko ng notes para alam nyo. Pag ganyan, yan ay design problem. Tatandaan ha. Ibig sabihin, hahanapin mo pa ano yung area ng bakal na gagamitin. So, usually pag design problem, ang procedure niyan, kukuha ka ng coefficient of resistance, so MU over PBD squared. And then, pag nakuha mo yung Rn, you will use a formula, which is derived lang din sa lahat ng formula sa RCD na C equals T. Diyan lang din siya derive, at saka dun sa MU equals sa P 0.85 F prime of C A times B times D minus A over 2. Diyan lang derive yung formula na papakita ko sa inyo. Ito yung 0.85 F prime of C over Fy times 1 minus square root ng 1 minus 2Rn over 0.85 F prime of C. Yan. So, ganyan yung formula. Actually, ito yung pinakaayaw na formula ng mga estudyante ko kasi sasauluhin pa daw. Ako naman, kaya ako sa ulo kasi matagal ko na siyang sa ulo. Tapos, madalas ko din nagagamit. Ano? Yan. Kung ayaw nyo saluhin yan, ito yung tuturo ko sa inyo, yung formula dito. Pero ito muna yung itry natin para alam nyo rin yung setup. Pagka sa ulo nyo yung formula, kasi merong mga magaling magsaulo eh. Merong mga mas gusto yung naka-rekta na ano. Bigyan natin ng parehong solution. So, MU natin is 140 kN kN meter. So, 140. Tatandaan, naka times 10 to the 6 yan. Kasi gagawin natin siya naka Newton millimeter. Kasi ang unit ng Rn is naka megapascal siya. So, P, assuming na tension control tayo muna. So, assume natin na tension control. So, we have here 300 times yung 490 squared. Okay? So, yun yung ating tawag nito. Gagawin. Tapos, wait lang. Pa-compute class ng Rn natin. I-check natin sa mamaya sa AS Max kasi para malaman natin kung tension control ba talaga to. So, nakuha nyo ba yun? 2.1596. Nakuha? Okay, sige. Next. Ito, isa-substitute nyo dito sa Rn. F prime of C given 27.6, FYI 276. Ano class ha? Pa-solve na ako nito habang sinusulat to. Okay, sige.
0.85 times sa 7.6. Divide natin sa 276. And then, multiply natin to ng 1 minus sa square root ng 1 minus 2 times Rn, 2.1596. Divide natin sa 0.85 times 7.6. Ano nakuha nyo, class? 0.008222. Tama ba? 0.08222. Ganyan ba yung nakukuha nyo, class? Or mali ako? Okay. Sure? Okay, sige. Yan yung ating value ng rho. Yan. Dumaan kayo sa Rn, then rho. Dito, pag ito ang ginamit natin, actually, pwede nyo nang, kung rho ang gusto natin kuhanin, ayoko to, gagawin ko yung tension na lang. Okay, alisin ko muna to. Pero magagamit natin yung equals t. Papalitan ko to ng ESFY. Kasi ang ESFY ay equal sa rho BD, di ba? Sabi ko kanina kung ano yung still ratio. So, MU ay equal sa Phi times rho BD FY times D minus yung A over 2 natin. So, yung A based sa natin ay equal sa ASFY over 0.85 F prime of C times B, where AS is rho B times D. So, makikita nyo to, cancelled yung B, cancelled yung B dito. Ito magiging rho D FY, nagagas ba, class? Divided by 0.85 F prime of C. Yan, dinerive ko na dito. Sabi naman ng mga to, naku, magsasaulo na lang ako, sir. Ganon din pala. Gets ba, class, yung naging derivation? Yung A, pinalitan ko ng rho D Fy over 0.85 F prime of C. Then, ilalagay ko na dyan, 140,000, 140 times 10 to the 6 pala. Equals sa 0.9. Guys, assumption pa lang yung tension control. Kasi naglagay tayo ng 0.9 muna. Then rho times 300 times 490. Then times natin sa 300, 270 pala, sorry. Times 490 minus sa, yung rho ang wala. So, sisipsad lang natin to. Kaso matagal pagka malayo yung sagot. 0.2 times 0.8, so 1.7, no? Ito, 1.7, no? Sige, huwag na nating ihiwalay para huwag na natin palang pagsamahin para huwag malito. Yan yung gusto nilang formula. Makukuha daw nila yung rho using SIPSolve. So, try nyo nga, class, kung same. Dapat same yung lalabas dyan, ha? Pagka mag-SIPSolve kayo, ilapit nyo na sa 0.00 something, Pagka mali, baka may mali tayong formula. O may mali sa formula kung mali. Ganun din kasi derive yung class, yung mga Rn, saka itong formula kanina na ito mga to. Tinatry ko din dito, ha. Wait lang, class. Yan, same lang, no? Same, nakikita nyo ba? Same lang. Na-try nyo pala. Yan. So, yan yung dalawang method. Na-try nyo, class. Subukan nyo muna before we proceed. Pili na lang kayo ng lesson nyo, ha. Ako, mas gusto ko yung mabilis, eh.
Eh, ako sa formula mas mabilis ako dito. Sa kabila naman, yung isa naman gano'n din, kaso kailangan pa i-derive kung hindi mo sa ulo. Gets ba yung dalawang ano, method? Okay, sige next, hinahanap natin yung required tension steel area. So, check natin. Required tension steel area. So, para makuha nyo yung required, we will use AS equals sa rho BD. So, meron tayo ditong 0.00822 times natin sa 300 times sa 490. Makuha natin yung AS dyan. No? Pero you have to check yung ating AS max to check kung tama ba yung ating ano nagamit na phi value ano. So, nakuha ko dito is 1208.634. Nakukuha nyo? Tama ba? Tama to? Okay, sige. How about yung ROMAX? AS max natin. Kunin natin yung ROMAX. Lagay ko dito. ROMAX is 0.85. F prime of C, which is 27.6, over 276 times sa beta 1 times sa 3 over 8 times yung d sub t over d natin. So, 1 na lang to. Ano? Lagay ko dito, beta 1. Test pa ko ng ROMAX. Kasi guys, pagka nakita nyo na mas malaki pala itong rho natin, itong 0.00822, dun sa ROMAX, ibig sabihin mali yung nagamit natin na strength reduction factor. Hindi na siya dapat tension controlled. Ano? Times natin sa 0.85. Ano? 0.85 to 7.6 to 76.85, 3 over 8. Ano nakukuha nyo? 0.02709. Nakuha ba yung class? Ayan. So, since rho ay less than rho max for tension controlled, kasi inassume natin na tension controlled, ano? So, therefore, yung ating required na area ng steel is ito. Yeah, wait. Nawala. Lagyan ko dito ng tension controlled, ano, or TC. So, therefore, yung phi natin ay 0.9. Tama assumption. So, yung ating AS ay equal sa 1208.634. So, ito na yung sagot natin. So, required tension steel area. Now, iba yung sagot natin pag ang tinanong ay number of bars. Ano? Hindi siya dapat ganito. Tinaka mm squared. Area lang kasi ang tinatanong dito eh. No, iba pa yung number of bars. Kasi pag nag-design na talaga tayo, you have to consider na yung spacing limit or yung spacing requirements na diniscuss ko last time. Yung nung Friday pala. Okay? Clear ba to class? Kung paano na-solve? Ito try na tayo mag-design. Yung actual na para marunong kayo. Ano? So, example. Okay. Mag-design tayo. Ano? So, sabi dito, we have here 6 meters na, ay wala pala akong load. Ano? Sige, lagyan ko ng load ha. Isip ako ng number. Mga 18 kilonewton per meter for dead load. For live load, lagyan natin ng 14. Para ano. Okay, so ganito yung design setup natin.
First, ang unang procedure dyan, calculate the value of MU. Kung design yan ng actual, you have 3 sections na di-design. Una, yung kasi class, kung titingnan nyo to, try ko i-draw yung moment diagram nito. Natutunan nyo nung structural theory na ang moment diagram nito dapat ay, wait, ganito yung magiging diagram niya eh. So, meron ka dito negative moment sa dalawang side, dalawang support. Then we have here positive moment. Kung i-design ko to, dapat tatlo yung section. Lalo kung ito yung magkaiba. Kung magkaiba to, tsaka to. Pagka parehas, okay lang na dalawa yung design mo. Ano ba yung i-design dyan? Okay, so pakita natin. Dito sa section na to, di ba meron tayong rectangle dyan. Kung yan yung section ng beam natin. Alam natin, pag negative bending, yung bakal nandito sa taas. Okay? Nasa taas yung bakal. Pag dito sa midspan, ang bakal niya nandito sa portion na to. Kasi positive yung moment. Okay? So, sa kabilang side, sa kabilang support, ganun din. Dito ay negative yung bending. So, pataas yung bakal natin. Okay? Ayan. So, dito ang pagkuha natin ng effective depth ay nandito. Nagigets nyo ba, class, yung design procedure? Ganito talaga mag-design. Hindi lang isang section talaga. Pero since equal yung dalawang moments sa dalawang support, dalawa lang de-design natin. Pero ako, pag nagde-design ako, tinitingnan ko na agad yung pinakamalaki. Kasi doon ako magbe-base ng size. Okay, so first procedure ay calculate natin yung MU. So from structural analysis. Next, pag nakuha nyo yung MU, diyan na kayo papasok ngayon sa pagse-set ng steel ratio. So set tayo ng steel ratio, which is depende class sa inyo. Ako minsan 1% lang. Pero hindi ko na kasi ginagawa tong procedure na to kasi nagse-set na ako ng initial size. Dalawa kasi yung possible na gawin nyo. Or pwedeng, halimbawa, 1.0 to 1.5%. Pwede naman sa, halimbawa, sa project, mag-set na lang kayo ng size. Ang problema kasi sa pagse-set ng size, pag wala kang experience sa design, baka maset mo malaki, di ang dami mong beses uulit. Pag ganito, pwede mong i-limit na agad sa 1%, 2%, 1 to 2%. Kasi yung ROMAX naman natin nagre-range siya ng 1.5 to 2%. Depende sa FY. So, set steel ratio natin sa 1 to 1.5%. And then, ang mga mga tips ko dito, dapat yung D over B ratio natin ay equal sa 1.5 to 2. Meaning, yung ratio nito, dapat yung depth ay mas malalim sa width ng beam ng 1.5 to 2 times ng kanyang dimension. So, halimbawa, kung 300 yung beam natin, dapat yung effective depth niya ay at least sa 1.5 ng 300. Tsaka So, 1.5 ng 300 ay 450, di ba? Kinalcue pa yan, Duda yan. 450 to 600. Yan. And maganda rin kasi na ganito yung section nyo. Wag kayo guys magde-design na ang section ay medyo pa square kasi baka pumasok kayo dun sa transition na hindi allowed. Baka dun kayo pumasok. Kasi sa paglalim niyan, syempre ang goal natin diyan ay yung neutral axis natin ay nasa 3/8 ng D sub T kung tension controlled. So kapagka nilapadan niyo yung beam natin, ginawa niyong 400 by 400, baka hindi siya pumasok dun sa
baka di siya pumasok sa allowed transition zone or tension control, baka nandun siya sa not allowed ng code, or baka wag naman sana, baka ma-design nyo mga compression controlled na section. Ayan, so to ensure na maganda yung ating magiging design, magiging tension controlled or nasa allowed transition kayo, so i-ensure nyo nasa 1.5 to 2 yung ratio ng D over B. Okay, so once na nakuha nyo na yan, you can use the formula na, yung MU. Tandaan nyo itong formula kanina, ito. Yan, pwede nyo gamitin to actually. Itong formula na to, you can use this one to get the value of burahin ko to ha. Ilalabas ko yung D dito kasi para silang mayroong D. Okay? So, ganun talaga kasi yung formula niya. Pero pwede namang hindi nyo ilabas. Kaso, ang aking kasi dyan, gusto ko pagsamahin yung B at saka yung D. So, ito ay rho BD squared kasi nilabas natin yung D. Fy times, ito ay 1 minus yung rho Fy over 1.7 F prime of C. Tama ang aking derivation. Nilabas ko yung D, 1 yung matitira. Ayan, tama. Then dito, papalitan lang natin yung MU. Kailangan natin yung MU dito sa beam. Then yung field percentage natin, papalitan natin ng 1.5 to 1.5%. And then makukuha nyo na yung BD squared. And para makuha nyo kung anong base and tsaka yung D, magsaset kayo dito kung 1.5 or 2. Halimbawa, ang D natin na equal sa, sample lang ha, halimbawa ay 1.5B. Substitute mo lang yung isa dun sa dalawa para makuha na natin yung base at saka yung depth. Ito ay hindi ito pang board exam na na solution kasi ito ay more on sa design na mismo. Pag sa board exam, given usually yung dimension or pinapakuha yung dimension, pero siya, mas madali compared dito na nagta-trial and error. Sa design kasi trial and error talaga. So let's say kunin muna natin yung MU. Para makuha natin yung MU, 'di ba ang bending moment sa support ay to? 'Di ba TWL squared over 12? Kung negative bending yan, sa negative Pero kailangan natin yung WU. 1.2 times yung 18 plus 1.6 times 14. So we can calculate na ito. 1.2 times sa 18. Plus pa-compute din para alam natin kung tama. 44, tama ga? 44. So we have to calculate the MU gamit itong formula na to. So yung formula for fixed end moment. Pag nakalimutan nyo, mag 3 moment equation na lang kayo dyan. So dalawang imaginary yung kailangan. 2 equations to unknown siya. Makukuha naman yan pag Kaya mga importanteng formulas to Kahaba kasi ng process pag nakalimutan. So WUL squared over 12. So we have 44 times 6 squared over 12. So dito makakakuha tayo ng value ng MU times 6 squared divided by 132 kilonewton meter. And now proceed tayo sa design process. So substitute ko lang dito magse-set ako ng 'di ba 1.5%. And then mag-set na din ako ng mag-set ako ng B equals sa 1.5. Baliktad pala. Dapat ito ay D. Ito yung set lang nag-set lang ako. Equals 1.5B. So, gamitin natin tong formula na to. Then, palitan ko lang to ng 132 times 10 to the 6. Yung rho natin, yung phi natin, palitan natin to ng 0.9. Sabi natin gusto natin tension controlled para wala nang itipin. Tapos yung fill ratio natin, i-set natin ng 1.5%, so 0.015. Then BD squared, wala tayo niyan. So papalitan nyo tong Fy. Fy natin ay 415.
Then 1 minus yung steel ratio natin na 0.015 times 415. Then yung F prime of C natin ay 28. Kakompute ako ng BD squared. Saka natin palitan. Malaki yan ha. Malaki ang lalabas dyan. Kasi yan ay naka mm cube yan eh. Pwede nyo i-shift solve na lang siguro. May variable error ako dito. Kami mali. May nakukuha ba kayong 2717? Tell nyo 71196? 2717-1196.7. Tama ba, class? Nakuha nyo ba to? Hello, hello? Nawala na ba ako ulit? Tama dito, nakuha nyo? And then, set natin, yung D daw ay 1.5B. So, B times sa 1.5B squared equal dito sa value na to. So, we can calculate for the value of B. I-round up natin yan. Actually, pwedeng round down. Wala namang kung ano dun kasi mabababa lang yung tataas yung still percentage natin kapag nag-round down tayo. So, dito makakuha nyo yung B. Cube root to, Kung magde-design kayo, tatandaan nyo, pag nagde-design tayo, dapat divisible siya by 10 or 25. Kaya 10 kasi kung naka-FI tayo, pwedeng 10 mm. Pero kung yung mga foreman kasi, usually kasi ang alam nila ay mga naka-English units. Halimbawa, sasabihin nila ay yung pader ay 4. So that means 4 inches. So 4 inches, pag tinayin sa 25.4, nasa 100 plus. So 100 mm yung ating doon pagka SI. So kaya usually ako pag nagde-design, pagka mga dimensions, ito isa-set ko na sana 250 mm. Then for our D, equal siya sa 1.5 times sa 250. Check natin. So that's 375. Pero yan ay effective depth pa lang, class. Pwede kayong mag-adjust dyan. So kung overall, tatandaan nyo, di ba, ang H natin yung overall, ito yon, itong overall na to, H. So kung yung overall, ang gagawin ko dyan, aadan ko to ng, kung sure ako na dalawang layer yan, baka dagdagan ko na yan ng 100 or 125. Or kung 125, ito class ay estimate lang, Kasi actually pagka nakapag-set kayo ng dimension, saka pa kayo mag-a-adjust ng mga bakal diyan, tsaka cover, Kumbaga itong sinet ko dito na 125 para lang siya sa cover, sa diameter ng stirrup, tapos sa diameter ng bakal sa unang layer, and then yung kalahati ng spacing parang ganito kasi yun eh. Ganito yan. Yung nakuha ko sa dito, itong dalawa, 250.
Ito pa lang yung 375. Kumbaga kailangan ko mag-add ng number dito para makuha natin yung H. And 'pag nag-a-add ako, sinasakto ko na 'yan na whole number dito na ano, na divisible by 25. So kung ito ay 375 na, isa-set ko na 'to ng 500. O kaya puwedeng 475, kaso parang alangan kasi. Usually sa mga plano makikita niyo do'n 250 by 500, 250 by 400 ano. Ngayon kasi ang ano kasi natin dapat kasya dito yung cover, yung stirrups, yung bakal sa unang layer. Nage-gets niyo ba klase yung ano, yung ginagawa ko? Kaya ako ginawa 125. Tapos kung dalawa yung layer ng bakal natin, dapat enough itong space dito sa portion na 'to. Saka pa tayo mag-a-adjust diyan ng effective depth 'pag magde-design na. Fina-finalize lang natin yung section, ano. So 'yan, if nakita na natin na 250 by 500 yung ating gagamitin, then saka pa tayo magko-compute ng bakal. Gets niyo? Magse-set tayo dito. Halimbawa, grabe yung design 'no, hirap. Try muna tayo ng ano, D ay equals sa 400. Saka natin baguhin. Kasi para may enough tayo na ano, na kumbaga na-finalize natin dito 'no. Kaya ako nag-try ng 400 para may enough tayo na space dito para maglagay ng bakal, ng stirrups, at saka ng cover. Okay, so if B equals sa 250 and D equals sa 400, pwede na tayo ngayon mag-ano, 'di ba meron na tayong F prime of C na 28, Fy na 415. We can now calculate for the area of steel using these parameters, ano. So katulad lang nung kanina, yung nakuha ko ng Rn, depende sa way nyo ha, pwede yung ginawa ko kaninang isa. So Mu 132 times 10 to the 6. Lagyan natin ng formula para so 132 times 10 to the 6. Divide natin sa 0.9, then 250, and then 400 squared. Kuha natin si Rn, and then compute the steel ratio. Yan. Pwede rin yung ginawa natin kanina na isa na method para mabilis daw. Okay. Try nyo muna tong method na to. Masterin nyo na lang yung isa kung ano, 3.67 yung nalabas sa akin, 3.667. Then 0.85 F prime of C over Fy. Copy ko na nga lang yun nandito para wait lang ha. Kopyahin ko na to ha para mabilis tayo. Ito yung sinasabi ko kung ano, itong formula na to yung gamitin nyo. No? So rho equals 0.85 times 28 over 415. So 1 minus square root ng 1 minus 2 times 3.667 divided by 0.85 times 28. Yan. Dito makakuha na natin yung steel ratio. Pagka din natin natapos class, next week na lang ano. Pero design kasi to. Piling ko naman tapos natin tong design. Yung siguro another example na lang sa Friday. Compute na ha. Nalabas sa akin 0.0096476. 6476. Ganito ba yung nalabas sa inyo, class? 96476. Ganyan nalabas sa inyo. Then before nyo yan i-times sa BD, punta muna tayo sa maximum, ano? So maximum for tension control 0.85 F prime of C natin na 28 over Fy times sa beta 1
Lagay ko dito, lagyan ko na lang dito ng ano, para di ko na ulitin. May beta 1 times sa 3/8 ng, ano 'to, 400/400. Assuming na isang layer lang. Okay, so kapag dalawa yung magiging layer ng reinforcement mo, parang i-a-analyze mo siya ng parang uulitin mo yung analysis, ano. Pero sa analysis na yun, hindi na siya design. Dun na kasi ano, eh, parang check mo yung ano, eh, check mo na yung capacity ulit na panibago, eh, 'pag ganyan. Kumbaga ang design and analysis ay laging magkasama yan, hindi yan napapaghiwalay, ano. Compute class, ay wait lang pala, store ko muna baka 0.85 times sa 28 over sa 415 times natin sa beta 1 times sa 3/8 times natin sa 1 na lang 'to, ano, 400 by over 100, 0.01828, 0.01828. Ganyan ba nalabas sa inyo? Okay, next. Okay tayo sa Romax. So, next is the minimum. Kasi hindi mo pwede na baka mapalagay kasi sa inyo ay malaki masyado yung section. So, we have to limit din yung section. So, para malimitahan natin yung section, nilalagyan natin ng minimum reinforcement na para hindi masyadong malaki yung section na mailagay nyo. So, sa raw minimum, ginagamit natin yung 0.25 square root ng f prime of t over fy or 1.4 over fy, whichever is larger, ano. So, greater of these two. Solve natin. Palitan nyo to ng 28, palitan nyo to ng 415. Then, check natin kung alin. Ito, 415. Check natin kung alin yung mas malaki. Pag minimum kasi, yung mas malaki lagi ang pinipili. $415 to, no? So, 3.1876 o 0.00 318 3188. Tama ba sa inyo? Nakuha nyo ba yung 3188? Tapos yung 1.4 over 415, yan ay 0.003373. So, ito yung nag-govern, ano? So, govern. Gets yun? Ayan. So, titingnan nyo, di ba, meron tayong minimum, meron tayong maximum. Lagi nyong i-ensure na kung singly reinforced ang design nyo, dapat nasa gitna yan. Hindi sa totally gitna, parang in between, ano, dapat ganito yung condition. No? So, dapat ay yung steel percentage natin ay greater than or equal sa raw minimum and less than or equal sa raw maximum. Otherwise, ganito yung magiging setup. Lagyan natin ng ano, ha. Pagka raw, lagyan ko dito ng note. If raw is less than raw minimum, dalawa yung ano, pwedeng use raw na equal sa raw minimum. Ibig sabihin, itong i-adapt natin. Or, adjust beam section or reduce beam size. Kung masyadong malaki, ano. Baka naman, kasi meron din tayong code requirement na pag beam, bawal kang bumaba sa 250. So, may mga ganun kasi din, eh. So, you have to check din yung code. So, kaya tayo naglalagay ng minimum, eh, para ma-ensure natin na hindi siya sobrang laki ng section na lumabas. No? I-ano natin siya na balanse lang halos. Hindi ganun kamahal, hindi ganun kakunti yung bakal, ano. Now, kapag yung raw ay greater than raw max, so hindi nyo gagamitin yung raw max, ha.
Yan ay design. It's either you increase beam size para singly reinforced pa din, or design a double reinforced beam. So pag sinabi nating double reinforced, yun yung may bakal sa taas, sa compression side. Now, ito yung pinaka-fit for singly reinforced, So, gagamitin natin na dyan yung AF, which is equal to rho BT. So, ito, times na lang sa B times D. B natin 250, Then, D natin ay 400. So, our AS now becomes, ano yung AS? Ito, times sa 250, by 400. So, meron tayo 900. Last na ako nyo ba? 964.763. Tama ga? Nakuha nyo yan? 964. Ayan. So, next. Ang next na dyan, kailangan nyo yung bakal. Ilang bakal yung magagamit natin? So, magta-try tayo. So, try ang diameter ng bar na 16 mm. So, for the number of bars, ito, pwede tayo mag-round up kasi less than naman tayo sa minimum. Okay lang yun. So, for N, AS over AP. Pa-compute class nung N. 964.763. Divide natin siya by pi over 4 times 16 squared. Check yung mga formula ko ha, baka nagkakamali na ako. Yan, 4.798 ang nalabas sa akin, Siguro sa inyo din. So, 5 pieces yung magiging natin. Ito pwede na tayo mag-round up kasi less than pa rin naman tayo sa maximum. Medyo malaki yung maximum natin eh. Ang maximum natin ay 0.018. Ito ay, kung 5 pieces yan, dinivide mo sa BD, pa rin siya? Pasok pa rin, Tama ka. 5 pieces na pi over 4 times 15 square divide mo sa BD, pasok pa rin siya sa maximum. Less than pa rin siya sa maximum. Now, ang problema natin dito, na next, so alam na natin yung number ng bakal. Ang problema na natin dyan, kasya ba kapag 1 layer? Kasi pag hindi kasya sa 1 layer, ito 2 layers mo yan. So, kung halimbawa, ito ay 250, so kung 250 may cover tayo dito na 40, stirrups na 10, dito din, 10 din, ganyan. Problema nyo dyan, kasya ba yung 5 bakal dito kasya ba yung 5 bakal dyan? Feeling ko hindi eh. Kaya nga ako naglagay ng allowance, ginawa ko ang DI 400 para in case na kailangan nyo ng 2 layers, ito 2 layers nyo yan. Kasi yung computation natin for 1 layer lang eh. So, 5 pieces. So, dito kung magde-design ako, check ko muna yung clear spacing. So, check natin. Try natin check. Grabe, haba pala ng design, Try natin. Try natin i-check. Kung 5 yan, isa-isahin natin. 250 yung width. 2 yung cover na 40. Ito yung concrete cover. Add natin 2 stirrup, which is 10. Tapos, ilan yung bakal natin? 5 na 16. Okay? So, kung 5 yung ating bakal, ilan yung spaces natin? So, dito, spaces natin ay 1, 2, 3, 4. So, meron tayo ditong 4 times yung clear spacing.
Clear S na lang lagay ko para alam niyo na clear spacing. So, kunin natin yung clear spacing. Diyan papasok ngayon yung diniscuss ko nung isang meeting, bawasan niyo 'to ng 250 bawasan niyo ng 80 minus yung dalawang stirrups, bawasan natin ng 5 16, then divide niyo sa 4. Ano nalabas sa inyo class? Nalabas ay 17.5 Nakuha niyo yan, 17.5? Anong ating minimum sa code? Minimum clear spacing. So, kung tandaan nyo, 25 mm, dB, saka 4/3 ng diameter ng aggregates. So, wala tayong data for the diameter ng aggregates or maximum diameter ng aggregate or maximum aggregate size. So, ito ay 16. So, 25. So, therefore, dito ay use 25, na minimum natin na clear spacing. So, dito, hindi tayo pasok kasi since clear spacing ay less than 25 mm, hindi yan okay. Now, paano siya maging okay? So, para maging okay yan, gawin nyo na lang siyang 2 layer. Or palitan nyo itong bakal dito. So, pwede nyo itong palitan. Kung gagawin nyo sa computation ay try nyo na 20. Depende kasi sa availability ng materials. Sabi ko na sa inyo yung last time. Baka kasi walang available na 20. So, kung 20 yan, so, i-recalculate natin. So, try nyo kung 20, kung kakasya siya. Pag pi over 4 times sa 16 squared, let's say may bakal na 20 sa market. Ilang 20 mm bars yan? 3.07. So, kung 3.07, round up pa rin yan, di ka? Dapat 4. So, kung 4, papalitan nyo lang to, magiging 4, tapos ito'y 20. Then, itong space magiging 3. So, check natin guys, para makita nyo. Try nyo yung sinasabi ko kung 20. Pagka 20, tingnan natin kung ilan yung divide mo sa 3. 23, yung lalabas dyan na 23.333. Sabit pa rin dito class, Sasabit pa rin siya dito, hindi pa rin okay. So, pag ganyan, pag no choice ka, magdadalawang layer kayo. Clear ba yan class? Yung explanation? Ganyan kahirap ang design. Hindi naman siya mahirap, matrabaho lang, Kaya nga tayo nagamit ng app pag-design talaga. Okay, so, yan. Kung dalawang layer, maganda. Kasi may allowance naman tayo na ginawa kong 400. So, try natin check natin kung ang DI 400, kung kasya ang dalawang layer ng 16. Tapos, ito yung let's say, tatlo to, tapos dalawa. Let's say, gawin natin 6 na bakal. Pwede naman kasi kayong lumagpas, basta hindi kayo nalagpas sa Romax. Kaso, problema dun ay, na siya, medyo mahal na yung design. Kasi nagdagdag ka pa ng isang bakal. Okay, basta pwede ka magdagdag as long as ito ay ganito. Okay? So, kung ang ginawa natin, ito ay 100, tingnan natin kung pasok sa 100 to. Okay, so, cover, 40, DBI 16, DSI 10, tapos, check natin, So, 40 plus 16 plus 10 plus, ano yung minimum natin? 25, So, dito dapat at least ay meron tayong 12.5 kung centroid yan. So, check natin kung 40 plus 16 plus 10 plus 12.5. Yan. So, meron kayo ditong 878.5. Kung magdadalawang layer ka, pwedeng baguhin mo yung effective depth na to.
kung sinunod mo tong 78.5, ano, yan nawala, sorry. Pwedeng ito ay 78.5, tapos ito yung ating ano, 500 minus yung 78.5, ano. Yan, meron kayong 421.5, and then analyze na lang yan. Parang i-check nyo na lang kung pasado ako pag-anim na 16. Nagigets ba yung concept class ng pagde-design? Kaso, yun nga, pag nagdalawang layer ka na class, bago na yung gagawin mo kasi, magkakaroon ka na dyan ng D sub T. Dalawang layer na eh. Yan. Ito kasi, magkakaroon ka na ng D sub T. Ito na yung centroid ng pinaka-ilalim nyo. Nung outer layer, outermost layer. So, ito yan. Tapos din natin ay 421.5. Clear ba yan, class? Yung ating discussion? Kita nyo na pag nagdadalawang layer, ulit. Yan. Kung available naman yung 25, let's say, sige, try natin na 25. Kopyahin ko to para mas kita nyo. Pagka 25 yan, so last na to ha, before we end. Kung 25 ito, papalitan nyo to ng 25. Tingnan natin kung ilang piraso yan. Pa-compute class, siguro mga 3 piraso yan. 2 point something siguro yan. Squared, 1 na lang pala, 1.965. So, 2. Tama ka nga. 964. 0.763 divided by pi over 4 times 25 squared. Yan, 1.965 na labas sa inyo. So, 2 pieces pala to. So, yun, papasok pagka 25, Kasi kung 25 yan, isang space lang yung kaya natin dyan, So, meron kayo dito, ganun yun. So, meron kayo ditong stirrup. Tapos meron kayo ditong dalawang bakal. Kaso malaki, Okay lang yan kung walang limitation sa, o kung meron sa market na 25, tapos no choice ka na, kaysa magdalawa kang layer, Kasi may iba kasi na ang gusto ay 60, ba, isa lang yung order. Halimbawa, ito na yung pinakamabigat mo na beam, tapos order ka pa ng para lang dito. Yung iba ginagawa para pare-pareho na yung order. So, para-pares na lang yung bakal, So, yan, complete natin So, for clear space, ito ay, kung ito ay 250, weight natin siya dito sa cover na dalawa. Let's say 40 yung cover mo, plus dalawang DS na 10, plus dalawang 25, ito yung diameter niyan, plus yung space between them, ito yung clear S. Check natin kung papasok yan. For sure, papasok na yan. Kuwasan natin ng dalawang 25. Yan. Parang 100 lang, Tama nga, 250. Bawasan mo ng 100. Bawasan natin ng 50. So, may space sa kanila na 100. Ayan. So, pwede pala sa 25 kung available si 25. Ayan. So, that's it for today. Sana natuto kayo mag-design ng beam.